Hindi ba't nakakatakot kung paano ang isang simpleng araw ay maaaring magbago magdamag? Isang malamig na gabi noong September 14, 2020. Isang gabi habang ang buong mundo ay tahimik at ang mga bituin ay kumikislap sa dilim. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagsusumikap at pangarap ay natapos sa isang hating gabi ng impyerno. Ito ang kwento ni Lamo, o mas kilala sa kanyang vlogging name na Lamu, isang Tibetan na babae na nagbigay inspirasyon sa daan-daang libong tao sa pamamagitan ng kanyang mga video tungkol sa buhay sa bukirin. Habang si Lamo, isang vlogger na mula sa malalayong bundok ng Sichuan, China, ay nagla-livestream sa kanyang Douyin account, naganap ang isang insidenteng magbabago ng lahat. Ang kanyang mga taga-subaybay abala sa pagnanasa sa bawat huling sandali ng kanyang buhay. Ay hindi alam na iyon na ang kanyang huling pagsasalita sa harap ng kamera. Habang ang mga mata ng buong mundo ay nakakabit sa kanyang pagkatao, sa likod ng mga mata ni Lamo ay isang matinding takot at pangarap ng kalayaan na hindi pa rin natutupad. Sa gitna ng kanyang mga video tungkol sa tradisyonal na pamumuhay ng mga Tibetan, isang lihim na sakit ang patuloy na bumabalot sa kanyang puso. Ang hindi natatapos na karahasan mula sa kanyang ex-husband na si Tang Lu. Ang simpleng buhay ni Lamo ay puno ng tibay, ngunit ang mga lihim na nagtatago sa likod ng kanyang ngiti ay naging dahilan ng kanyang malupit na kamatayan. Pero bago natin simulan ang kwento, kung mahilig ka sa mga istorya ng misteryo, trahedya at totoong krimen, siguraduhing mag-subscribe ka na dito sa aking channel. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video at paki-comment na rin sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Si Lamo ay isang 30 taong gulang na babae mula sa Aba, Tibetan at Qiang Autonomous Prefecture sa Sichuan, China at nakilala sa social media platform na Douyin, ang Chinese version ng TikTok. Kilala siya sa kanyang mga video na nagpapakita ng mga simpleng gawaing ng rural na pamumuhay o buhay sa bukirin. Ilan sa kanyang mga ginagawa ay ang maghurno, manguha at mga lakal ng mga halamang gamot, magluto gamit ang mga lokal na sangkap at magmuni-muni sa mga simpleng bagay na nagbibigay saya sa kanya. Marami ang humanga sa kanyang natural na kagandahan, hindi paggamit ng makeup, at ang pagmamahal niya sa kanyang kultura at komunidad. Si Lamo ang embodiment ng pagiging tunay at authentic na babae sa harap ng kanyang milyon-milyong taga-subaybay. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi nakaligtas si Lamo sa mga madilim na anino ng kanyang nakaraan. Sa likod ng kanyang kasikatan at mga masasayang video, nagtataglay si Lamo ng matinding kalungkutan. Hindi lahat ng kanyang kwento ay tulad ng ipinapakita sa kanyang mga followers. Ang buhay ni Lamo ay puno ng pagmamahal mula sa pamilya, ngunit siya ay hindi nakaligtas sa dilim ng pagmamalupit ng asawa. Si Tang Lu, ang kanyang ex-husband, ay may kasaysayan ng pang-aabuso, isang kasaysayan na nagdulot ng takot at sakit kay Lamo. Sa mga taon ng kanyang kasal kay Tang, siya ay naging biktima ng paulit-ulit na pang-aabuso. Naranasan niya ang mga pisikal at emosyonal na pananakit, pagnanakaw ng kaligayahan,
at mga pangako ng pagbabago na walang katuparan. Si Tang ay may kasaysayan ng pananakit at kahit pa nagtangka si Lamo na humiwalay, patuloy itong sumusunod sa kanya, nagbabanta at gumugol ng oras para gawing impyerno ang kanyang buhay. Noong May 2020, pagkatapos ng kanilang ikalawang hiwalayan, sumiklab ang mga alingaw-ngaw ng pagbabago. Nagkaroon ng pagkakataon si Lamo na magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng mga pangarap na muling magsimula, ang kanyang ex-husband ay hindi pumayag. Noong mga huling linggo ng Agosto, ipinaabot ni Tang ang isang malupit na pagbabanta. Inanunsyo niya sa buong pamilya na kung hindi babalik si Lamo sa kanya, papatayin niya ang isa sa kanilang mga anak. Sa puntong ito, hindi na matanggap ni Lamo ang kalupitan ng ag-uugali ni Tang, kaya't siya ay muling tumakas at pilit inilihim ang kanyang lokasyon sa asawa. Puno man ng takot at panghihina, ipinagpatuloy ni Lamo ang paglayo. Tumakas siya sa kanyang dating buhay. Ngunit si Tang ay walang habas na naghanap at hindi tumigil sa pagsisiyasat. Isang araw, tinanong ni Tang ang mga kapamilya ni Lamo at pilit nitong inalam ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Nang hindi siya pinansin ng mga ito, nagsimula siyang maghasik ng takot at karahasan sa pamilya ni Lamo, maging pati na sa kanyang sariling kapatid. May mga pagkakataon na humingi ng tulong ang pamilya ni Lamo sa pulisya dahil na rin sa panggugulo ni Tang, ngunit hindi sila pinansin ng mga lokal na otoridad at nagpatuloy na walang aksyon. Noong September 14, 2020, ang gabi na ito ay naging simula ng isang trahedya. Si Lamo, tulad ng iba pang gabi, ay nagla-livestream sa kanyang account habang nagluluto sa kusina ng kanilang bahay. Pinili niyang magpakita ng kasiyahan sa kanyang mga follower sa kabila ng pinagdadaanang pagsubok. Ang mga sumusubaybay sa kanyang mga video ay napanood si Lamo na tila walang iniindang problema. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya at ang ngiti ay tila hindi nawawala. Ngunit, hindi nila alam na ang dilim na dulot ng kanyang nakaraan ay haharapin siya sa gabing iyon. Habang si Lamo ay nagpapakita ng kanyang mga gawaing bahay at abala sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga taga-subaybay, ay biglang dumating at pumasok sa eksena ang kanyang asawang si Tang Lu. Wala nang habag at walang paunang babala. Dinala ni Tang ang isang garapon ng gasolina at isang kutsilyo, isang malamig na hininga ng hangin na parang nagbigay hudyat sa isang sigwa ng kamatayan. Bago pa man makapagsalita si Lamo, agad siyang binuhusan ng gasolina at sinunog ng buhay. Ang mga huling sigaw ni Lamo ay narinig ng kanyang mga tagapanood. Sa harap ng libu-libong mata, siya ay nilamon ng apoy. Ang kanyang mga followers ay nakarinig ng kanyang mga daing, ngunit wala silang magawa kundi maghintay at magdasal. Isang tahimik na gabi na naging saksi sa isang malupit na pangyayari. Agad namang tumakas si Tang pagkatapos ng insidente. Habang ang mga mata ng milyon-milyong taga-subaybay ay nakatutok sa live video na nagiging tila isang bangungot, ang hiyaw ni Lamo at ang masakit na paghiyaw ng kanyang katawan ay dumating sa lahat ng nanonood. Halos hindi nila magawa ang anuman kundi manood ng isang trahedya na nagaganap sa harapan nila. Ang tatawan ni Lamo ay naglalagablab ng apoy at sa mga sandaling iyon,
ang kanyang buhay ay unti-unting nauurong. Ngunit patuloy niyang ipinakita ang lakas ng loob sa gitna ng agonya. Matapos ang brutal na pag-atake, dinala si Lamo sa ospital na malapit sa kanilang tahanan. Nang sumunod na mga araw, inilipat siya sa isa pang mas malaking ospital upang gamutin ang mga malalim na sugat. Ayon sa mga doktor, 90% ng kanyang katawan ay nasunog. Sa puntong ito, muling pumasok si Lamo sa isang pakikibaka sa buhay. Isang pakikibaka laban sa lahat ng mga pighati at takot na ipinataw sa kanya. Ang kanyang mga kamag-anak at mga followers ay nagtipon upang magbigay ng tulong pinansyal. Ngunit ang kalusugan ni Lamo ay mabilis na lumala. Sa kabila ng agarang atensyong medikal, ay hindi nakayanan ni Lamo ang mga tinamong sugat at labis na pagkasunog na dulot ng apoy. Makalipas ang 2 linggong paghihirap, noong September 30 ay pumanaw si Lamo. Ang pagkamatay ni Lamo ay nagbukas ng matinding diskusyon sa buong China. Ang kanyang mga taga-subaybay ay hindi makapaniwala sa nangyari. Sa social media, ang mga reaksyon ay nagbabalik ng isang malalim na tanong. Bakit naging ganito ang mga biktima ng domestic violence? Nagpatuloy ang galit at pagkabahala sa buong bansa. Sa kabila ng mga pagsubok na pinahak ni Lamo, hindi siya nakatanggap ng sapat na proteksyon mula sa sistema. Ang kanyang kamatayan ay nagsilbing simbolo ng malupit na realidad sa mga kababaihan na nagsisikap sa harap ng kanilang mga personal na laban, habang ang batas at sistema ay nagiging mahirap para sa mga biktima ng karahasan. Ang kanyang kamatayan ay naging sigaw para sa mga biktima ng pang-aabuso, isang tawag na hindi na muling itago ang mga sugat ng mga kababaihan sa buong mundo. Ang buong bansa ng China ay nagtulungan upang itaas ang kamalayan hinggil sa mga isyu ng domestic violence. Ngunit ang mga hindi pa natutugunang tanong ay patuloy na nagpapasakit sa puso ng marami. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng galit at pagnanasa ng katarungan mula sa buong bansa. Ang kasong ito ay nagbigay daan sa isang masusing pagsusuri sa mga batas na tumutulong sa mga biktima ng domestic violence sa China. Matapos ang insidente, si Tang Lu ay inaresto at nahatulan ng kamatayan dahil sa brutal na pagpatay. Ang korte ay nagsabing ang pag-atake ay labis na brutal at may masamang epekto sa lipunan. Ang kasong ito ay nagsilbing hamon para sa mga legal na sistema sa China. Ang katarungan ay nagdulot ng isang hakbang patungo sa pagkakaroon ng mas mahigpit na mga batas para sa mga kababaihan. Gayunpaman, sa kabila ng pagbibigay katarungan sa pagkamatay ni Lamo, hindi maiiwasan ang mga tanong ukol sa mga magulang at komunidad na hindi nakatulong sa mga biktima ng domestic violence. Samantala, ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga tinig sa social media at ipinakita ang kanilang malasakit kay Lamo. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na hindi lahat ng mga bata o babae ay ligtas, kahit na sila ay nasa mata ng publiko at nagpapakita ng masayang buhay online. Ang kaso ni Lamo ay naging isang mahalagang aral sa maraming tao. Ang mga biktima ng domestic violence ay hindi nakikita o naririnig. Ang kanilang paghihirap ay maaaring hindi mapansin. Ngunit ang kwento ni Lamo ay nagpamulat sa buong China
tungkol sa hindi pag-aksyon ng mga awtoridad at sa kakulangan ng tamang suporta sa mga biktima. Ang mga tao ay nagtulungan upang itaguyod ang isang batas na hindi lamang magbibigay proteksyon sa mga biktima, kundi magtataas ng kamalayan sa lipunan na ito ay isang seryosong usapin. Ang kwento ni Lamo ay isang paalala na sa bawat likod ng maskara ng kasikatan, may mga hindi nakikitang sugat na patuloy na nagdudulot ng sakit at hindi pagkakapantay-pantay. Ang mensahe ng kwentong ito ay umaabot sa bawat sulok ng mundo. Huwag nating hayaang madurog ang mga biktima ng karahasan. Si Lamo, sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap, ay nag-iwan ng isang aral. Ang lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakayaman o pasikat. Ang lakas ay nakikita sa kung paano mo haharapin ang mga pagsubok at kung paano pa magsisilbing inspirasyon sa mga nagmamasid sa iyo. Ang kwento ni Lamo ay hindi lamang isang trahedya. Ito ay isang hudyat na magpatuloy tayong magtulungan upang magkaroon ng mas ligtas na kinabukasan para sa lahat.